Good morning! Basti! Benny! Good morning! Ang ganda ng gising ni Posti eh. Hey! Jump. Jump, prima. Good girl. So, good morning sa inyo. Good afternoon, good day kung nasan man parte kayo ng mundo at welcome sa panibagong vlog. Kagabi, magkausap kami ni Mrs. Magjajayin kami ng maaga, mga alas 6. Kasi sobrang init na dito, parang hindi masyadong mainit. So, ang problema naman, gumamit kami ng aircon kagabi. Kaming ni Mrs. tapos sa kwarto ni Basti ng bunso namin. So, ang nangyari, kasi may tubong papunta sa labas na yung daanan ng tubig. Eh, nilagyan namin ng parang container para siyempre hindi bumababa dun sa pinaka-garage. Kasi baka may magreklamo ditong, alam nyo naman dito, mga matatanda. So, ang nangyari, napuno yung container, tumulo yung tubig dito. So, anong oras yan? Alas 4? Alas 4? So, nabuhit si Mrs. Hindi natuloy kami nakapag, kanina, jogging ng maaga. Ng oras na ngayon, siguro magna-9 na. Gising lang namin. Tapos yung dalawang bata nasa market na. Siyempre, namimili yun ng pang-ukay-ukay nila. Tapos saktong-sakto naman dito, bakasyon ng school. So, ayan. Ayan dito tumulo yung tubig. Pero nalinis na ni Mrs. Hindi na basa. Ayan ang pinaka-importante dito pag ang bahay nyo ay kahoy yung sahig. Kasi may posibilidad dyan na umangat pag nababad sa tubig. Pero nalinis na naman ni Mrs. Ayan okay na ulit, di ba? Tapos tinanggal ko yung tubo sa labas. Sinayang ko tumulo sa labas. No? Puno eh. At gising na si Posti. Yung. Tara, Posti. Lalabas muna kita. Tapos jajayin kami ni mama mo. Okay? Susubukan ko pala yung binili ko kahapon na medyas. Kung maganda. Ito yung binili kong medyas. Ito yung gagamitin ko ngayon. Ito kasi yung aking ginagamit palagi. Marami akong ganito. Ang problema, halos araw-araw ko na susuot. Minsan pag may lakad, napapansin ko, himulmul na siya. Ibig sabihin, overuse na. Kumbaga, luma na, di ba? Kaya bumili ako ng mga ganito. At least, mumurahin lang to. Kumbaga, malaspag man, hindi masakit, di ba? Yun, okay na okay yung medyas. Para may sumusuporta rin sa ankle, Kasi may stretch na, dito na parang tela na, yan, sumusuporta dito sa ganito. Okay na okay, di ba? Hey! Grabe, 8:30 pa lang ng umaga. Tingnan niyo yung araw, taas na. Ang init. Mukhang mainit na naman ngayong araw na to. Sarap sana mag-swimming, tapos magdagat. Sa gubat siguro kami magja-jogging ngayon kasi mainit na dito. Masarap mag-jogging dun sa gubat kasi may mga puno. Siyempre, hindi ka masyado maiinitan, di ba? Sarap ng bilad ng matanda, Nakahubad pa, Nasa ilalim ng araw, ganun sila dito. Palibasa dito, konti lang yung tag-init. Sinasamantala nila pag may mainit na season. Talagang nagpapaitim sila. Yung tawag doon, nagpapatan. Ayan. Tara, Posti. Uwi na kami ni Posti. Tapos jogging naman kami ni Mrs. Buongiorno.
Ngayon papunta na kami sa ilog at doon kami tatakbo. Mainit na dito sa city. Mas masarap doon, maraming puno, maliwalas, marami rin tumatakbo, di ba? Yung oras na, alas 9 pa lang ng umaga, tingnan nyo yung araw. Susunugin na ang balat mo. Ah! Oh, andito na kami. Mainit, mainit. Diyan, may sapatos, oh. Tingnan natin, baka may laman. May box ng sapatos doon. Tatry ko. Baka mamaya, may laman niyang pera, eh. Di ba? Hati tayo pag pera yan. Oo. Pag sapatos, Ayun na lang. tig-isang pares. Ito yung sapatos, oh. Uy, may laman. Nyek. Magkano binayaran dito? Magkano yung binayaran niya? 95? Wala. Ah! Dito kami dadaan ngayon sa ilog, sa loob. Ano, ready ka na? Daming lalakad. Yung mga kasalubong namin, papunta na dito. Ibig sabihin, tapos na sila mag-jogging. Kami ni Mrs. mag-uumpisa pa lang. Mag-ano muna tayo dyan, stretching para maganda-gandang tingnan ng stretching natin. Ha? Ready? 3, 2, 1, and let's go. Dito na kami sa gubat. May aso. Giorno. Giorno. Ingat ka, baka ma-sprain ka sa mga ganan. May mga ano kasi sa daanan, mga ugat. Eh minsan pag nagkamali ka ng apak, di ba, pwede kang ma-sprain. Sarap dito. Ha! Maliwalas. 1 kilometer. Si Mrs. nakatakbo pa rin. Sarap tumakbo dito. May parte na may araw, may parte na wala. Ayan, ito, parte na to may araw. Pero siguro ang delikado lang dito eh yung ahas, no? Pag ganito kasing mainit, eh di ba yung mga ahas pumupunta dito sa mga ganitong lugar na medyo malamig. Layo na ni Mrs. 1.8 kilometers. Pahinga muna. Sana gumagana yung gripo dito. Ha? Hindi ko alam kung gumagana yung gripo. Sana gumagana, may gripo dito na iniinuman. Pero parang stuck na eh. May tao. Palagi ko gagana yun. Gumagana. Let's go. Ang dami na ang oil dito. Yan na, mayroon din sila ditong nakaabang. Malalaki kaya nahuli dyan? May ilaw din sila eh. Ha? Pag ganitong season yata, malalaki na huli. Marami na oil eh. Nainom na kami. Takbo na ulit. 2 kilometers.
Pag may araw, kailangan tumakbo na mabilis eh. Pag hindi ka tumakbo na mabilis, sunog ang balat. Nadaan ah. Nandito na kami sa tulay. Oh. Ha? Buntot. Buntot na ahas. Grabe. Dito kami dumaan sa initan para magmadali kami. Masusunog eh, di ba? Pero wala kami mga cream pang protection sa araw. Pero okay lang yun, konting minuto lang naman. Paahon yan. Ha? Yeah. Bilhin muna kami umagahan. 97. Bumili na kami ng umagahan. Ah, Iwan na namin dito yung iba, yung banana. At dito kami mag-uumagahan sa tulay. Grabe. Ang lamig sa supermarket. Basang-basa pa naman kami ng pawis. Whew. Lasa. asin. Ayun yung iniinom mo ah. Ano yan, luya. Tsaka lemon. Sarap po asin. Umagahan muna. Cheers! Isang kagat. Tinapay agad. Tapos meron tayong juice dito. Aloe vera. Ito kay Mrs. Juice. Detox. Thank you, Lord. Dito kami sa harapan ng ilog. Ayan. Dito na kami sa bahay. Bihis lang. Long sleeve ako para protektado sa init ng araw. So pupunta naman kami ngayon sa tindahan ng Pilipino. Bibili kami ng mga kulang dito. Mag-grocery na konti. Toyo. Suka. Tsaka order kami ng balot at dugo ng baboy para sa dinuguan. Sarap yun. Yung mga balat? Kasi may pinapaitan pa tayo. Mutual tocino mix. Wala na yata ang tocino mix, no? Dito kami sa tindahan ng mga Pilipino. Ayun, nagluluto na ako ng sisig. Wala yatang paminta. Nalimutan na naman bumili ng paminta. Wala yata dito. Yun, buti na lang meron. Akala ko wala eh. So, kahapon bumili kami ng ulo ng lechon. Yan, tinadtad ni Mrs. At titimplahan ko naman ng... Meron kami ditong sili. Ito, may sili tayo dito. At syempre lemon. Lemon yung ginagamit namin dito. At may kalamansi naman doon, ikaw konti. Maganda na yung lemon, di ba? At least manami. So, paminta. May isang malaking lemon dito. Gantuhin ko para hindi sumama yung buto niya. Ayan, natimplahan ko na yung sisig. Yan ulo ng lechon, sisig. Grabe. Medyo malalaki yung karne niya. Kasi ayoko nung yung maliliit na, katulad sa Pilipinas, yung maliliit na karne na pangsisig. Ayoko nung gusto ko yung medyo malaki-laki.
At least solid pag kinain, di ba? Si Mrs. ayaw din ng maliliit eh, kaya ganito yung putol-putol ni Mrs. Siya yung naggayat-gayat. And kain muna tayo ng melon. Cheers. So magluluto naman ako ngayon ng sinangag. Luluto ko tong mga namin. Bahaw. Dami oh. Ito. Nabawasan lang ng konti. Tapos meron din ito. So, luto natin lahat yan, di ba? Saktong-sakto yan sa sisig. Ay, ayun, kain na. Sisig lechon. Siyempre, nagtadtad din ako ng kamatis tsaka... Ang tawag dito sa Tagalog? Pipino. So, kain na. Nagsanag din ako ng kanin. And thank you, Lord. So, wala na kami masyadong gagawin ngayon para pagkakain namin, makapagpahinga naman, di ba? Anuin ko pala yung bawang. Tatanggalin ko pa pala yung ng bawang, mga dahon. So, mamaya pa naman yun. Kain muna kami. Kain tayo. Sisig. Wow. Ano yung pekain ka? Katapos magpahinga, tulog kami ni Mrs. Kain naman ng balot. Nasaan ang suka natin dito? Wala tayong sukang pinakarat. Yung pinakarat. Sarap ng tulog namin eh. Tamad lumabas. Ang init. Pero kakain din naman kami na mainit na balot. Ba't gano'n ang tao na? Amazing. Ha? Buhay na. Sige, ba't gano'n na? Pero sa atin, ang init. Gusto naman ng mga tao ng mga bulalo na may init. Samantala dito sa Italy, pag ganitong mainit, yung mga kinakain ng mga Italiano, yung mga tinatawag nilang pasta fresca, ibig sabihin nun, malamig na pasta na nilalagyan ng kung ano man, tuna, itlog na. Tapos, yan, mahilig sila kumain ng mga ganun. Kumbaga, pag mainit ang panahon, kumakain sila ng malalamig. Pero sa atin, baligtad na. Pag mainit ang panahon, mas masarap ang bulalo. Bulalo, goto, tsaka lomi na. So yung kain muna kami. Pagkatapos magmerienda, tatanggalin ko naman itong dahon ng bawang. Ayan o. Madami-dami ito. Ito yung hinarvest namin. Tapos pinagpartehan na namin. Lagay lang tayo ng guwantes. Para mabilis matanggal yung niya. Mga lupa-lupa. Yung iba nalinis ko na eh. Tapos puputulin ko hanggang dito. Yun. Diba? Yung iba may lupa pa. Kaya kailangan gantuhin. Ayan o. Malinis na, di ba? Ayun, nakatapos na ako. Yan o. Dami. Pero ang iba liliit. Lilinisin ko pa to. Pero bago ko linisin yan, tatali ko muna to. Ayan. Bawang. Medyo madami. Ang problema lang, medyo maliliit din. Pero no problem, di ba? Importante meron. Ayan. Okay na to. Siguro makaka-5 akong ganito. O 6. Nalagay ko.
Ay, palabas naman kami ni Posty. Eh? At ayun, wala si Mrs. dito. Umalis. Kasi may lakad sila nung kaibigan niya. At si Basti nagpunta sa court. Naglalaro rin kasama nung kaibigan niya rin. At tapos na akong linis ng bawang. Ayan o, nakaapat ako. 4 na ganito. Diba? Pakita ko sa inyo yan, ang bigat. Ayan, diba? Ang dami. Tapos may natitira na rin ako ditong pang sa amin, pang dito. Ito, hindi ko alam, ano pa rin yata to. Papatuyuin pa rin yata to. So, sasabit ko lang dito para maarawan siya at matuyo. Isa. Dalawa. Tatlo. Apat. Siguro, ang pinaghati-hatian namin dito, tig 6 euros lang, isang tao. At tingnan nyo naman, ang resulta. Mga ilang linggo rin kami nitong hindi bibili ng bawang. Ito yung mga walang tangkay. Lalagay ko na dito sa amin. Ano na to? Gagamitin na namin to panluto. Dito sa lalagyan ng bawang. Yun. Meron pa natitira sa labas. Ang init, grabe. Ay. Ayun. Okay na. Naglalabas naman ako kay Posty sa aso namin. At wala si Mrs. May lakad sila. Dudurugin ko lang tong biskwit. Kasi yung ibon kanina nandito na. Nakatambay na sila. Pero nagliparan nung nakita akong nakaupo. Pero lalagay ko yan dyan. Para makakain sila. Kumakain sila dyan sa sahig Ayan, okay na yan. Halos 7:30 na. Grabe ang init. Ay, halos maubos ko yung isang bote ng 1.5 na tubig. Cheers tayo. Ay, kakalabas ko lang kay Posty. So, magre-ready na ako ng hapunan. Si Mrs. pinagluto na si Basti yung bunso namin ng pasta. At ito na lang yung naisip ko na ulamin ngayon. Di ba? Nakakamiss yan Ayoko ng mga karne ngayon. Ilang beses na kaming karne ang kinakain. Ligo naman tayo, ligo. Oops, hindi ko alam kung expired na to. Hindi pa siguro. Anong expiration niya? Hindi pa. Tagal pa. So, let's go. Ligo tayo, ligo. Yun. Okay na yan, di ba? Oops. Tapos meron ako ditong Lucky Me na seafoods. Para pansabaw. Okay na yun. Tapos may sinalag pang natitira kanina. Nagpakulo na rin ako ng tubig. Oops, pusan ko lang to saglit. Medyo mainit. Yun. Okay na yan, Diba? Tapos mamaya, hintayin kong tumawag si Mrs. At susunduin ko siya sa sentro. Malapit dun sa pinagtatrabahuhan namin sa may parlor. Nandun lang siguro sila. So, ayun, kain muna ako. Hindi ko naiinit. Total, mainit naman ang panahon. Thank you, Lord. Nag-iisa tayong kumain ngayon. Pero walang problema yun, di ba? Ang importante makakatikim ulit ng ligo. Medyo matagal-tagal akong di nakatikim ng ligo. Let's go, let's go. Sinanag, tapos ligo. Okay na yan. Sayang, hindi ako nakapagprito ng itlog. Masarap sana rin may pritong itlog pero meron naman akong sabaw dito. Okay na yan. Kain tayo, ligo. Thank you, Lord.
A few moments later. Mahal, tandaan mo lahat ng sasabihin ko. Naniniwala. Yun, napapasyal na ako dito sa aking utol. Masyashot ng konti. Tapos sabay kami ni Mrs. uwi pag umuwi sa bahay. Ay, nandun lang siya sa sentro. Karaoke ng konti, ha? Maganda. Again, before I begin falling apart, hear me calling. So before you start falling foolish heart, but it caused me to act in such a crazy way. Whatever it is that you do, what you do, what you're doing, it's a feeling that I don't understand. Mine, I can't figure out just what to do, cause encourage you. I can't so weak in the knees, I can hardly speak, I lose all control. Some takes over me. O isa-isahin ang paghakbang sa entablado. Kabisado ka na ang tamis sa niyang labi. Kabisado ka na ang oras ng iyong uwi. Di na away from me. Living in drunkenness away. Now she clipped the wings and made her smile. For all the sanity, now the sea gets blown away from me. Thought I had the strength to set her free. Oh, wherever you will go, run away with my heart. Run away. Run away with my love. I know now just quite how the love still go on in your heart. For all the time, if I could, then I would not go wherever you will go, and you can find things that I've caught. Multo. Bago din talaga. Di ba? When everything feels like the movies. Maganda na rin. Yeah, you bleed just to know you're alive. Magandang Girl, it's driving me insane, and I know I just need one more chance to prove my love to you. Now if you come back to me,